Kasunod ng matagumpay na pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 32nd Asia-Pacific Economic Cooperation Economic Leaders Meeting, ibinahagi ng Pangulo ang mga naging diskusyon sa pagpapaunlad kung saan binigyan diin ang mga prioridad ng bansa. Si Faith Santiago, una sa balita. I'm pleased to report that our engagements were robust, our discussions fruitful, and our shared commitment to collective action reaffirmed. Yan ang binanggit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang arrival message mula sa katatapos lang na AELM o APEC 2025 sa Gyeongju, Republic of Korea, kung saan naging tampok ang usapin tulad ng rapid development ng artificial intelligence o AI, pagbabago sa demographics at ang yumayabong na industriya sa kultura at creatives. Dito isinulong ni Pangulong Marcos Jr. ang interes ng bansa tulad ng pagbibigay diin sa kahalagahan ng pagnanarrow sa digital divide ng micro, small and medium enterprises o MSMEs sa pamamagitan ng pagtiyak sa equitable access sa digital services at financial inclusion. Gayon din ang pagsulong sa seamless movement ng goods at tao sa paraan ng infrastructure development, promosyon ng supply chain resiliency sa panahon ng shock at crisis at pagpapaigting ng digital literacy at upskilling para sa MSMEs, kababaihan at iba pang sektor. These priorities were well received, and we worked with our partners to identify concrete ways forward, as reflected in the outcome documents adopted and concluded during the visit. Nakipagpulong din ang punong ehekutibo kasama ang US-APEC Business Coalition, kung saan hinimok niya ang US business leaders na mag-expand ng investment sa Pilipinas. Tinalakay din ang key measures tulad ng Public-Private Partnership o PPP Code at ang Capital Markets Efficiency Promotion Act na magpapadali sa procedures, magpapaigting sa incentives at magpapalakas sa investor confidence. Layon din ang pagpupulong na pag-usapan ng kahalagahan ng patuloy na lumalagong Asia-Pacific economic landscape. We want to promote investments in our country, especially now they call the Philippines an Asian superstar. So talagang we really want to promote trade and investment because our president is really pro foreign trade and investment, because aside from the income that it generates for our country, it's also the jobs that it provides. He wants our Filipinos to stay in the country, to be with families. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos sa Hanwha Ocean Co. Limited, kung saan bukod sa pagpresenta nila ng KSS-3 PN submarines, nagbigay ng mungkahi ang kumpanya kay Pangulong Marcos Jr. ukol sa pag-explore ng strategic defense collaboration na magpapaigting sa kakayanan ng Philippine Navy. Kasama dito ang mga plano ng pagpapatayo ng submarine base, local maintenance, repair and overhaul o MRO center, at pagsasagawa ng training sa Filipino naval personnel sa pamamagitan ng advanced simulators at systems. Ang Hanwha Ocean ay isang shipbuilding at marine engineering company na specialize sa commercial and specialty ships at paggawa ng state-of-the-art submarines, destroyers at iba pang special-purpose naval vessels. Meron ring pagpupulong kasama ang top executives ng DLENC, isang global engineering procurement and construction company na nakatutok hindi lang sa engineering and construction, kundi pati sa petrochemical, power generation, trading, logistics, manufacturing at information technology. Ang kumpanya ay nakikipagtulungan sa Meralco para bumuo ng small modular reactors o SMRs. Ito'y compact nuclear plants para sa pagbuo ng malinis at stable na enerhiya sa maikling construction period. Nangako din ng Samsung Electromechanics Co. Limited o SEMCO na sila'y mag-i-invest ng humigit kumulang 50.7 billion pesos upang mapalawig pa ang manufacturing operations nito sa Calamba, Laguna, na naitatagpa noong 1997 sa pamamagitan ng Samsung Electromechanics Philippines Corporation o SEMPHIL. Inaasahang makakalikha ito ng higit 3,000 high-tech jobs para sa mga Pilipinong inhinyero at technicians. Sinaksihan din ni Pangulong Marcos Jr. ang paglagda sa supplemental agreement sa pagitan ng Philippine Economic Zone Authority at SEMPHIL na nagpapakita ng commitment ng Pilipinas sa pagdevelop ng competitive at investor-friendly environment para sa high technology industries. Not just the APEC meetings, which is actually strengthening the relationship of the Philippines with the different APEC countries, nag-pull aside rin po ang Pangulo para makahikayat ng mga investors dito sa ating bansa. And to also thank
the companies that have already existing investments in our country. So, thank you. Maganda po ang naging meeting dito sa APEC 2025. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Faith Santiago, Alauna sa Balita, Congress TV.